Sa simula ng drama tinanong ng lalaking lead na si Xiaoto kung napunan niya ang form para sa pagpasok sa universidad kung saan sinagot ni Xiaoto na hindi pumayag ang kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi ni Xiao na gusto niyang pareho silang mag-aral sa parehong universidad dahil gusto niya itong makita araw-araw. Nakikita namin ang isang flashback scene noong 3 taon na ang nakakaraan kung saan nalaman namin na pareho silang magkakaibigan. Pinagalitan siya ng mga magulang ni Xiaoto LS dahil nakakuha siya ng ika-29 na ranggo sa klase habang si Xiao ay nakakuha ng unang ranggo. Sinabi ni Xiao sa kanyang mga magulang na ang isang estudyante ay masama kaya hindi siya nakapagbigay ng pagsusulit. Kung hindi nakuha niya ang huling ranggo. Nang marinig ito itinaboy siya ng ina ni Xiaoto LS palabas ng bahay. Pagkatapos nito pumunta si Xiaoto sa bahay ni Xiao at nagsimulang manood ng drama doon. Ngunit pinatay ni Xiao ang computer at sinabing kailangan mo akong tawaging kuya. Ngunit tumanggi si Xiaoto na tawagan niya ang kanyang nakatatandang kapatid at pareho silang nagsimulang mag-away. Pagkatapos ay pumunta sa kanyang bahay ang isang batang babae na nagngangalang Linglong na kaklase ni Xiaoto LS na may gusto kay Xiao at nagdala ng cookies para sa kanya ngunit nakaramdam siya ng selos nang makita siyang kasama ni Xiaoto at umalis doon. Kinabukasan nang pumasok si Xiaoto sa paaralan sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na si Jiang na ang isang gang ng ilang mag-aaway na lalaki ay sinisira ang mga bisikleta ng mga estudyante sa paaralan at kumukuha ng pera mula sa kanila. Pagkatapos nito kinuha ni Jiang ang kanyang mobile sa klase at sinimulang tingnan ang larawan ng kanyang idolo. Pagkatapos ay dumating ang guro doon at inagaw ang kanyang mobile at sinabi sa kanya na makukuha niya ang mobile pagkatapos ng huling pagsusulit. Nang marinig ito binigay ni Xiaoto ang kanyang mobile kay Jiang para gamitin. Sa kabilang banda nagpaplano si Xiao na lumabas sa ibang lugar kasama ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng paaralan. Nakita ni Xiaoto na nahulog ang bisikleta ni Xiao at may anak ding dugo doon. Pakiramdam niya ay pinuntirya ng rowdy gang si Xiao kaya hinanap niya ito. Sa kabilang banda nang makarating si Xiao sa bahay nalaman niyang hindi pa umuuwi si Xiaoto kaya hinanap niya ito kung saan nakita niyang may mga batang lalaki na nang-aapi kay Xiaoto. Pagkatapos ay isinama siya ni Xiao. Pagka-uwi sinimulan niyang panasan ang kanyang buhok at sinabi sa kanya na sa susunod na pupunta si Aiki sa isang lugar ay dapat niyang sabihin sa kanya bago pumunta. Kung may mangyari sa kanya hindi siya patatawarin ng kanyang ina. Pagkatapos ay sinimulan nilang panasan ang kanilang buhok gamit ang parehong tuwalya. Ngayon ang isang flashback ay nagpapakita ng isang eksena kung saan nang ipanganak si Xiao hindi siya umiyak ngunit nang lumapit si Xiaoto sa kanya nagsimula siyang umiyak. Pagkatapos nito sabay silang lumaki at itinuring siya ni Xiaoto na kanyang nakababatang kapatid. Gusto niyang protektahan siya noon pa man ngunit sa pagsisikap niyang protektahan siya palagi niya itong sinasaktan. Dahil dito hindi niya ito itinuring na kapatid dahil palagi niyang sinisikap na boss siya sa paligid. Sa sumunod na eksena nakita namin na may isang estudyanteng nagngangalanghan ang dumating sa kanilang paaralan. May mga babaeng nakatingin sa kanya pero nang dumaan si Xiao nanliligaw sila sa kanya. Nang makita ito nagseselos si Han. Sa susunod na eksena inatasan sila ng kanilang guro ng ilang mga responsibilidad para sa paaralan. Pagkatapos nito naglilinis si Xiaoto ng paaralan kasama ang kanyang kaibigan na si Jiang nang hilingin sa kanya ni Jiang na tulungan siyang magnakaw ng kanyang telepono sa opisina ng punong guro. Si Xiaoto nakakaramdam ng emosyonal at pumayag na nakawin ang telepono. Saktong dumating si Xiao at ang kaklase niyang si Zinlan. Sinabi sa kanya ni Xiao na sila ang namamahala sa kalinisan at hindi ka naglilinis ng maayos para ibawas namin ang iyong mga puntos. Sa sandaling iyon nakita nila ang isang polythene bag na nakasabit sa isang puno at si Xiaoto ay umakyat upang kunin ito ngunit ang kanyang paa ay nadulas at siya ay nahulog. Napunit ang pantalon niya. Agad siyang tinakpan ni Xiao ng kanyang jacket at sinimulang ihatid siya pauwi kaya medyo naiinggit si Zinlan. Pag-uwi nila sinimulan niyang linisin ang silid ni Xiao kung saan nakakita siya ng isang kahon sa ilalim ng kama. Sinabihan siya ni Xiao na huwag buksan ang kahon ngunit binuksan niya pa rin ito. May ilang mainit na CD ng pelikula sa loob. Agad niyang tinakpan ang mga mata nito at sinabing iyon ang mga CD ng kanyang deskmate.
Sinabi ni Xiaoto na ilihim niya ito ngunit kailangan niyang tulungan siya bilang kapalit. Kinabukasan isinama niya siya sa opisina ng punong guro para nakawin ang telepono ni Jiang. Kaya lang dumating din si Han. Hinahanap nilang tatlo ang phone nang makita ng teacher nila na natutulog doon na nagnanakaw ng phone. Gumawa ng dahilan si Chao at umalis ngunit kinuha ng guro ang telepono mula kay Xiaoto at pinarusahan silang dalawa sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa kanila sa lupa. Sa susunod na eksena pumunta si Xiaoto sa bahay ni Chao para bigyan siya ng isang kahon ng mansanas at sinabi sa kanya na niloko niya siya at sasabihin niya sa lahat kung anong uri ng mga CD ang pinapanood niya. Sa sandaling iyon ipinakita sa kanya ni Chao ang telepono na kinuha niya sa guro. Ngunit ang guro bilang kapalit ng telepono ay nagpasulat sa kanya ng liham ng paghingi ng tawad na kasalukuyan niyang isinusulat. Sa sandaling iyon nakita ni Xiaoto ang isang pinausukang sigarilyo sa dustbin at pinagalitan siya, sinabi na nagsimula na rin siyang manigarilyo. Ngunit si Chao mismo ay hindi alam kung saan nanggaling ang sigarilyo. Kinabukasan nag-aalmusal si Chao nang mapansin niyang maganda ang bihis ng kanyang ina at papunta na sa opisina. Sa susunod na eksena nakaupo si Jiang sa klase, kinakalkula ang kinabukasan ng lahat nang pumasok ang guro at nagtanong kay Linglong. Nang hindi makasagot si Linglong sinabihan siya ng guro na umalis sa klase. Pagkatapos ay sinabi ni Linglong sa guro na sina Xiaoto at Jiang ay nag-uusap din sa klase kaya pinalabas din sila ng guro. Si Xiaoto nang makita si Chao at Zinlan ay pumunta doon kaya itinago niya ang kanyang mukha gamit ang isang libro. Lumapit sa kanya si Chao at sinabing napakatanga niya kaya nakahawak siya sa libro na nakabaligtad pagkatapos ay umalis. Pagkatapos ng klase nang pauwi na si Chao nakita niya ang isang lalaki na sinusundo ang kanyang ina na ikinasama ng loob niya. Kinabukasan sinabi sa kanya ng nanay ni Chao na ngayon ay malaki na siya, dapat niyang mamuhay sa kanyang sariling paraan. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang lalaking iyon. Pero isa lang itong masamang panaginip ni Chao. Paggising niya binibigyan siya ni Xiaoto ng candy para makakain. Maya-maya pag-uwi ni Chao may nakita siyang sasakyan na papaalis sa labas ng bahay niya. Pag-uwi niya napansin niya ang nail polish sa kanyang mga kuko. Alam niyang si Xiaoto ang gumagawa nito kaya tumawag siya para pag-alitan siya ngunit pinutol ni Xiaoto ang tawag na nagkukunwaring naghahanda siya para sa mga pagsusulit. Gayunpaman talagang sinusuri niya ang kanyang kapalaran na nagsasabing ang kanyang swerte ay tumatakbo kaya hindi siya gaanong nag-aaral para sa pagsusulit. Kinabukasan binigyan ni Chao ang kanyang ina ng isang hikaw bilang regalo sa kaarawan at tinanong kung hindi pumunta ang lalaking iyon upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Tinanong ng mommy niya kung gusto niya siyang makilala pero sabi ni Chao ay hindi, gusto lang niyang makita siyang masaya. Kinabukasan sinusuri nila ang kanilang mga resulta ng pagsusulit kung saan nauna si Han at pangalawa si Chao ngunit halos hindi pumasa si Xiaoto na may napakababang marka. Habang pauwi hiniling niya kay Chao na huwag sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang mga resulta. Sa bahay hindi niya ito hinahayaan na magsabi ng kahit ano para hindi niya mabanggit ang mga resulta ngunit may nagpadala na sa kanyang mga resulta sa bahay na ikinagalit ng kanyang ina sa kanya. Kinabukasan pinagalitan ni Xiaoto si Linglong dahil siya ang nagpadala ng kanyang report card sa bahay. Sa susunod na eksena ang guro ng heograpiya ay nagtuturo sa klase habang sina Xiaoto at Jiang ay nag-sketch sa kanilang mga libro kaya pinalitan ang kanilang mga upuan. Ngayon ay nakaupo si Jiang kasama ang isang kaklase na nagngangalang Wan at ang deskmate ni Xiaoto ay si Han. Sinabi ni Xiaoto kay Han na alam niyang hindi siya dapat makaupo kasama ang isang backbencher ngunit sinabi ni Han kahit sino pa ang kanyang deskmate ang layunin niya ay talunin si Chao at makakamit niya ito. Sa susunod na eksena si Xiaoto ay may panaginip kung saan malapit nang magwakas ang mundo at nahuli siya at si Chao ng mga halimaw. Sa takot sa panaginip na ito tinawagan niya si Chao at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Ipinaliwanag sa kanya ni Chao na hindi magwawakas ang mundo at nagsimula siyang magpaliwanag ng isang teorya na nagdulot ng pagkainip kay Xiaoto kaya't siya ay nakatulog. Kinabukasan si Xiaoto LS. Nagdadala si nanay ng innerwear para sa kanilang dalawa at sinabi sa kanila na pareho silang may pattern ng kuneho sa kanilang mga damit. Nagustuhan ni Xiaoto ang kuneho ngunit hindi ito gusto ni Chao.
Sinabi ni Xiaoto kung malapit nang magwakas ang mundo dapat silang magsuot ng parehong t-shirt ngunit tumanggi si Chow. Pagkatapos ay nagkamali si Xiaoto na kinuha ang bag ni Chow at umalis. Pagkatapos nito nakita ni Chow si Xiaoto LS bag na may bra ng mga babae sa loob. Nang makita ito kinakabahan siyang ibinalik ito pagkatapos ay ipinakita niya ito kay Xiaoto at sinabi sa kanya na kinukuha niya ang kanyang damit kaya nahiya si Xiaoto at umalis doon. Sa oras ng pahinga nagsimulang kumain ng merienda si Xiaoto na gumising kay Han. Inalok siya ni Xiaoto ng merienda ngunit sinabi niyang hindi siya kumakain ng junk food. Sa sumunod na eksena pag-uwi ni Chow sinabi ng nanay niya na ngayon ay ipapakilala siya sa isang lalaki. Then dumating yung lalaki na papa niya pala. Nang makita siya pumunta si Chow sa kanyang silid. Samantala nakita ni Xiaoto mula sa kanyang bahay na ang parehong kotse ay nakaparada sa harap ng bahay ni Chow na dumating para sunduin ang nanay ni Chow noong araw na iyon. Pagkatapos ay pumunta si Chow sa Xiaoto LS bahay at hiniling niya sa kanya na manood ng TV upang maging komportable siya. Ngunit hindi naalis dito ang atensyon ni Chow kaya pinakiusapan niya itong makipaglaro sa kanyang mga magulang. Kinabukasan pareho silang papasok sa paaralan sakay ng bisikleta nang makita sila ni Han na magkasama. Sa tingin niya magkaiba ang mga personalidad nila kaya paano sila magkasama? Baka may relasyon sila. Sa panahon ng tanghalian umupo si Han sa tabi ni Xiaoto. Nang makita si Han na may kasamang mga babae tinawag siya ng principal sa kanyang opisina. Sa susunod na eksena sinabi ng guro sa klase kay Han na gumawa sila ng panuntunan sa paaralan na ang mga lalaki at babae ay lalayuan sa isa't isa. Kaya bakit niya nilabag ang panuntunan? In love ba siya kay Xiaoto? Sinabi ni Han na si Xiaoto at Chow ang nagmamahalan at nangongolekta lang siya ng ebidensya. Ngunit ang guro ay hindi naniniwala sa kanya. Sa pagtatapos ng araw ng paaralan nakita silang muli ni Han na magkasama. Kinabukasan tinanong niya si Xiaoto kung ano ang relasyon nila ni Chow. Sinabi sa kanya ni Xiaoto na magkapitbahay lang sila parang magkapatid. Tinanong ni Han kung alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Oo sabi ni Xiaoto tinutulungan pa niya siya sa kanyang takdang aralin. Nang marinig ito masayang sinabi ni Han na ang ibig sabihin ay mas kaunting oras siya para mag-aral. Para malaman pa ang tungkol kay Chow nagsimulang lumapit si Han kay Xiaoto at inaalagaan siya ng husto. Sa susunod na eksena uuwi si Chow sa ibang ruta at sinabi kay Xiaoto na may sumusunod sa kanila. Nakita ni Xiaoto na sinusundan sila ni Han. Masaya niyang sinabi kay Chow na si Han ay umibig sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya direktang iniwan siya sa bahay. Sabi ni Chow walang pwedeng magmahal sa kanya. May hidden motive siguro siya kaya inaalagaan niya ito. Pagkatapos nito magsisimula na ang kanilang bakasyon sa taglamig kung saan naghahapunan si Xiaoto habang nakikipag-chat kay Han na labis na ikinainggit ni Chow. Sa susunod na eksena si Chow ay nanunood ng TV habang si Xiaoto ay nakikipag-chat pa rin kay Han. Nag-message sa kanya si Han na nagsasabing kung gusto niya ng tulong sa kanyang takdang aralin magkita sila sa kafe bukas. Iniisip ni Xiaoto na ipagtatapat ni Han ang kanyang pagmamahal kaya pumayag itong makipagkita sa kanya. Kinabukasan sinundan ni Chow si Xiaoto para bantayan siya. Sumama rin sa kanya ang mga kaibigan nila pati si Zinlan. Samantala inalok ni Han si Xiaoto ng cake. Tinanong ni Xiaoto si Han kung gusto niya siya ngunit nabigla si Han na hindi. Tinanong ni Xiaoto kung bakit niya ito binibigyan ng cake at labis siyang inaalagaan. Sumagot si Han na ginagawa lang niya ito bilang isang deskmate. Nang makuha ni Han ang cake sa kanyang labi pinunasan ito ni Xiaoto na naging sanhi ng pagtibok ng puso ni Han. Pagkatapos nito sinubukan ni Xiaoto na bayaran ang kalahati ng bayarin ngunit tumanggi si Han na kumuha ng pera mula sa isang babae. Gayunpaman pinipilit niyang magbayad. Pagkatapos nito magkaharap silang lahat. Tinanong sila ni Zinlan kung nagde-date sila. Itinanggi ito ni Xiaoto sinabing magkasama lang silang gumagawa ng takdang aralin. Pagkatapos ipinakita sa kanila ni Xiaoto ang isang tindahan ng damit kung saan sumusubok siya ng sweater. Gayunpaman pumili si Chow ng isa pang sweater na gusto niya para sa kanya at pumili din si Han ng isa para subukan niya. Parehong sinubukan ni Han at Chow na bayaran ang sweater ni Xiaoto ngunit sa huli si Chow ang nagbabayad gamit ang sarili niyang pera.
Sa labas ng tindahan hiningi ni Chow kay Xiaoto ang pera para sa sweater. Sinabi ni Xiaoto na wala siya nito at binigyan siya ng 10 yuan. Tinanong ni Chow kung sa tingin niya ay pulubi ito at sinabihan siyang isaalang-alang ang sweater na regalo ng bagong taon mula sa kanya. Pagkatapos ng bakasyon ang lahat ay bumalik sa paaralan. Ang ilang mga batang babae na may crush kay Chow ay nagbibigay sa kanya ng maraming regalo ngunit hindi niya ito pinapansin. Pagkatapos inanunsyo ng guro ng klase na ang lahat ng mga mag-aaral ay kailangang pumili sa pagitan ng sining at agham. Sa tanghalian tinanong ni Han si Xiaoto kung ano ang pipiliin niya, sining o agham. Sinabi ni Xiaoto na depende ito sa kanyang mga resulta. Tinanong ni Han kung ano ang pipiliin ni Chow at sinabi ni Xiaoto na hindi niya alam. Pagkatapos ng klase kapag sabay silang uuwi gumagawa din ng dahilan si Han para sumama sa kanila. Sinabi ni Xiaoto kay Chow na alam ni Han ang daan patungo sa kanyang bahay. Pagkatapos sinabihan siya ni Chow na umuwi dahil may sumusunod sa kanila. Ang lalaking sumusunod sa kanila ay ang tatay ni Chow. Tinanong ni Chow ang kanyang ama kung bakit siya sumusunod sa kanila. Sabi ng tatay niya gusto lang daw niyang makita siyang masaya. Sinabi ni Chow sa kanyang ama na iniwan niya sila ayon sa kanyang sariling kagustuhan kaya hindi na siya dapat bumalik sa kanilang buhay. Samantala dinala ni Xiaoto si Han sa kanyang tahanan kung saan hindi komportable si Han. Sinabi ng tatay ni Xiaoto kay Han na mas gwapo siya kaysa kay Chow na labis na ikinatuwa ni Han. Maya-maya dumating din ang pamilya ni Chow para maghapunan kasama sila. Para ipakita na mas magaling siya kay Chow ginagawa ni Han ang lahat ng gawaing bahay. Nang malapit na siyang umalis natuklasan niyang ninakaw ang kanyang bisikleta kaya inalok siya ni Xiaoto ng kanyang bisikleta. Kinabukasan habang papunta sila sa paaralan tinanong ni Xiaoto si Chow kung dapat niyang piliin ang agham o sining. Sinabi ni Chow na pipiliin man niya ang agham o sining mabibigo pa rin siya. Pagkatapos nag-alok si Zinlan ng almusal kay Chow ngunit tumanggi siya. Sa paaralan sinabi ni Xiaoto kay Jiang na maaaring magselos si Zinlan dahil sa pagiging malapit niya kay Chow. Pagpasok nila sa klase nakita ni Xiaoto si Zinlan na pinagchichismisan siya pagkatapos ay pinagalitan siya ni Xiaoto. Sa kabilang banda iniiwasan ni Chow ang Zinlan at Linglong. Kinabukasan sa panahon ng klase sa computer si Xiaoto ay nakakuha ng ideya at nagpapanggap na si Jiang ay nag-message kay Chow na nagtatanong kung gusto niya siya at kung sasama ba siyang kumain ng manok pagkatapos ng klase. Sagot ni Chow, Xiaoto kung gusto mong kumain ng manok sabihin mo lang ng diretso. Sa susunod na eksena sinabi ni Jiang kay Xiaoto na gusto siya ni Han. Binigyan din siya nito ng milk tea at dahil tinanggap niya ito ibig sabihin ay gusto rin siya nito. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Jiang sa kanya na gumugol ng oras kasama si Han sa labas ng paaralan. Sa sumunod na eksena naghanda ng mabuti si Han ngunit dinala siya ni Xiaoto sa klase ng taekwondo. Samantala nang umuwi si Chow at makakita ng tsinelas na pagtanto niyang bumibisita ang kanyang ama kaya pumunta siya sa bahay ni Xiaoto Ella. Pagkatapos nito dumating si Han upang ihatid si Xiaoto sa kanyang bahay kung saan sinabi niya kay Xiaoto na ang kanyang pangarap ay maging isang mga awit at mananayaw ngunit pinipilit siya ng kanyang mga magulang na mag-focus sa pag-aaral. Pagkatapos ay ibinaba niya si Xiaoto sa kanyang bahay at umalis. Nang makarating si Xiaoto sa bahay nakita niyang naghihintay si Chow doon. Tinanong siya ni Chow kung sa tingin ba niya ay si Han ang kanyang Prince Charming. Siguradong may nakatagong motibo sa likod ng kanyang paglapit. Bilang tugon sinabi ni Xiaoto na tiyak na nagseselos siya. Pagkasabi nito ay pumasok na siya sa loob. Pagkatapos nito pag-uwi ni Chow nakita niya ang kotse ng kanyang ama na nakaparada sa harap ng kanyang bahay. Pagkatapos ay muli siyang pumunta sa bahay nito kung saan naroon din ang lahat ng kaibigan ni na Xiaoto at Han. Nagalit si Chow nang makitang suot ni Han ang kanyang tsinelas kaya binigay sa kanya ni Xiaoto ang kanyang tsinelas. Pagkatapos silang lahat ay naglalaro ng Truth and Dare nang sama-sama kung saan binigay ni Zhang ang lakas ng loob kay Xiaoto na titigan ang sinumang kaklase sa loob ng 1 hanggang 0 segundo kaya pinili niya si Han kung saan ang pananaw ni Han ay unti-unting nagbabago mula sa kaibigan patungo sa magkasintahan ng si Chow ay nagsimulang tumitig sa kanya at nililihis niya. Kinaumagahan masama ang pakiramdam ng nanay ni Chow ngunit naghahanda pa rin siya ng almusal.
Sa pagkakataong iyon dumating din doon ang ama ni Chow kaya umalis si Chow nang hindi nag-aalmusal. Samantala sinabi sa kanya ng nanay ni Xiao Toela na si Chow Linglong ay may mga pangarap ngunit bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang pangarap. Pagkatapos ang kanyang ama ay nagsimulang pabor kay Xiao To kaya sila ay nagtalo at ang kanyang ama ay umalis sa bahay. Sa susunod na eksena tinanong ni Xiao To ang lahat na may kamera kung ano ang kanilang pangarap kahit na tinanong niya ang kanyang guro sa klase at punong guro tungkol sa kanilang mga pangarap. Kinabukasan naghihintay si Chow sa bahay ni Xiao To Ella para umalis ang kanyang ama. Sinabi ni Xiao To na hindi ka man lang pupunta at hindi ako pinapatulog. Hindi ko alam kung bakit napaka-unreasonable mo. Pagkatapos ay nakita ni Chow na umalis na ang sasakyan kaya umuwi siya ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at binigyan ng gamot para maalagaan ang kanyang ina. Sa tingin ni Chow masyado akong makasarili kaya hindi ko napansin na hindi maganda ang pakiramdam ni nanay. Ngayon ay umiinom siya ng gamot at hiniling sa kanyang ama na sumama sa kanya. Ang pag-aalmusal ng magkasama kinabukasan ay medyo awkward na sitwasyon para sa kanilang dalawa kaya mabilis na tinapos ni Chow ang almusal at umalis papuntang paaralan. Sa susunod na eksena ang guro ay dumating sa klase at ipaalam sa kanila na mayroong isang pulong ng magulang at guro bukas. Pagkatapos ng klase dumating si Han upang salubungin si Xiao To. Nang makita ito tinanong ni Zhang kung nagbago ang kanyang klase. Pero bakit araw-araw siyang pumupunta dito? May gusto ba siya kay Xiao To? Ngayon hindi siya nagsasabi ng oo at hindi rin siya tumatanggi. Tinanong ni Han si Xiao To kung hindi siya natatakot sa pagpupulong ng magulang at guro bukas. Sinagot ni Xiao To na nasa labas ng bayan ang kanyang mga magulang. Kinabukasan lahat ng magulang ay pumupunta sa paaralan kung saan nakaupo ang nanay ni Chow sa mesa ni Xiao To Ella dahil nasa labas ng bayan ang mga magulang ni Xiao To Ella. Sa kabilang banda pumapasok din ang tatay ni Chow sa klase ni Chow kung saan pinuri ng guro na maganda ang kanyang pagganap sa pag-aaral ngunit hindi siya masyadong madaldal kaya mas dapat siyang pagtuunan ng pansin ng mga magulang. Sa kabilang banda lahat sila ay ginagaya kung paano sila ay lecture ng kanilang mga magulang pagkatapos ng pulong. Unti-unting naaakit si Han kay Xiao To ngunit nang makita niyang magkalapit sina Xiao To at Chow nakaramdam siya ng matinding inggit. Sa susunod na eksena narinig ni na Xiao To at Zhang ang ilang estudyante na nag-uusap tungkol sa kung paano ginaya ng nanay ni Chow ang nanay ni Xiao To Ella sa pulong ng magulang at guro. Nakarinig din sila ng chismis tungkol sa pagiging childhood sweetheart ni na Xiao To at Chow. Binanggit ng isa pang babae ang pagkarinig na medyo malapit na sina Xiao To at Han ngayon. Sinubukan ni Zhang na hamarang ngunit sinabihan siya ni Xiao To na huwag pansinin ito. Nagseselos din si Han sa narinig. Pagkatapos ay dumating ang guro at pinayuhan siya na mag-focus sa pag-aaral para sa pagpasok sa isang magandang kolehiyo na nangangakong bibigyan siya ng mga tips sa paglapit sa kanyang crush pagkatapos. Sa kabilang panig si Xiao To ay nagtatago kay Chow upang maiwasan ang pagkalat ng chismis. Nang sabihin niya kay Chow ang tungkol dito sinabi niyang wala siyang pakialam kapag ang chismis ay kinasangkutan nila ni Han. Sinabi ni Xiao To na hindi ito totoo. Tinanong ni Chow kung totoo ang kanilang kasalukuyang chismis at dinadala siya sa kanya. Sa mga susunod na eksena nagdadala siya ng mga prutas sa silid ni Xiao To Ella at nalaman niyang kausap niya si Han sa telepono. Nagsimula siyang umalis mula roon ngunit pinigilan siya ni Xiao To at hiniling sa kanya na pirmahan ang kanyang report card. Ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila. Sa panahon ng pagtatalo muling tumawag si Han. Hiniling sa kanya ni Xiao To na makipag-usap sa ibang pagkakataon dahil nagkakaroon siya ng mahalagang pagtatalo sa isang tao. Kinabukasan sinabi sa kanya ng kaibigan ni Chow na magkahiwalay na ng klase sina Han at Xiao To. Nagtataka siya kung bakit ang tagal pa rin nilang magkasama. Iniisip niya na si Han ay magiging bayaw niya sa loob ng 10 taon. Pagkatapos nito sinimulan niyang bantayan ang mga ito. Sa kabilang banda nagbabasa ng comics sina Xiao To at Zhang ngunit ang pabalat na pahina ay nagmistulang aklat ng kaalaman upang maiwasan ang atensyon ng guro. Pagkatapos ay dinala siya ni Zhang sa parehong tindahan kung saan comics ang nilalaman sa kabila ng pabalat ng aklat ng kaalaman. Bumili si Xiao To ng isang nobela na ang pahina sa pabalat ay mukhang isang computer book ang parehong gustong basahin ni Chow.
Gayon din sinabi ni Xiaoto kay Jiang na bukas ay manood siya ng pelikula kasama si Han. Sa susunod na eksena naghahanap ng libro ang kaibigan ni Chow sa mungkahi ni Xinyan at nanlamig ang pakiramdam habang hinahanap ito. Nang malaman ito ni Chow pinagalitan niya ito at tinatanong kung may gagawin ba siya dahil lang sa sinasabi ng iba. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na siya ay dating chubby sa oras ng paaralan at lahat ay pinagtatawanan siya maliban kay Xinlan. Nauwi ito sa pagtatalo sa pagitan nila at sinuntok siya ng kaibigan ni Chow. Samantala medyo nasa sabik si Han na lumabas kasama si Xiaoto. Sa kabilang banda handa rin si Xiaoto. Ngunit pagkatapos dumating si Chow kasama ang kanyang nasugatan na mukha. Kaya sinimulan niyang linisin ang kanyang pinsala at si Chow ay patuloy na nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan niya itong bigyan ng gamot ngunit hindi nagustuhan ni Chow ang pag-inom ng gamot. Kaya gaya ng dati pilit siyang binibigyan ni Xiaoto ng gamot. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Han ngunit naka-silent mode ang kanyang telepono. At sa kaguluhan ni Chow nakalimutan niyang kailangan niyang pumunta sa pelikula kasama si Han. Kinabukasan nalaman ni Xiaoto na nilalagnat si Han dahil hinihintay siya nito sa ginaw kagabi. Nang marinig ito iniisip ni Xiaoto kung anong dahilan ang gagawin niya. Sa susunod na eksena hinihintay ni Han ang kanyang tawag. Nang tawagan siya ni Xiaoto at tuwang-tuwa niyang tinanggap ang tawag humingi siya ng tawad at sinabi sa kanya na nasaktan si Chow kaya nakalimutan niyang kailangan niyang sumama sa pelikula. Pagkatapos ay tinanong siya ni Han kung itinuturing niyang mas mabuting kaibigan si Chow kaysa sa kanya. Si Xiaoto ay hindi makapagbigay ng anumang sagot dito. Sa susunod na eksena pumunta si Jiang sa bahay ni Xiaoto para mag-aral. Nang lumabas si Xiaoto upang makipagkita sa kanyang kaibigan nakita niya ang isang batang lalaki na tumutugtog ng violin doon na nagngangalang Jun na pinsan ni Linglong. Magkasama silang naglalaro noong bata pa at crush ni Xiaoto si Jun. Pagkatapos nito sinabihan ni Xiaoto si Linglong na maaari ba siyang pumunta sa kanyang bahay para gawin ang kanyang takdang aralin sa bakasyon sa taglamig. Tutulungan din siya ni Jun. Kaya sabi ni Linglong ay okay ngunit bilang kapalit kailangan din niyang imbitahan si Chow sa kanyang bahay. Pagkatapos nito pumunta si Xiaoto kay Chow at sinabi sa kanya na tinawag niya sina Linglong at Jun sa kanyang bahay upang tumulong sa takdang aralin kaya dapat din siyang pumunta doon upang gawin ang takdang aralin ngunit sinabi ni Chow na natapos na niya ang takdang aralin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Xiaoto na si Jun ang crush niya noong bata pa siya. Tungkol dito sabi ni Chow at kung ano ang iniisip mo kay Han sinabi ni Xiaoto na kaibigan lang niya ito. Pagkatapos nito nakita niya ang kanilang childhood album kung saan may mga larawan din ni Jun. Kaya kinuha niya ito at nagsimulang umalis mula roon. Nang sinubukan siyang pigilan ni Chow naipit siya sa pinto at huminto sandali ang kanilang tibok ng puso. Sa susunod na eksena lahat ay pumupunta sa Xiaoto LS house para gumawa ng takdang aralin. Doon si Xiaoto ay lihim na nanonood kay Jun. Pagkatapos ay nagpapahinga sila sa takdang aralin at nagsimulang manood ng TV. Plano nilang lahat na kumain ng fried chicken ng magkasama sa katapusan ng linggo. Sa katapusan ng linggo hinihintay ni na Xiaoto at Chow sina Jun at Linglong. Para hindi malamigan si Xiaoto binigay ni Chow ang jacket niya. Tapos dumating yung iba. Patuloy na nakatingin si Xiaoto kay Jun na ikinaiinggit ni Chow at pinigilan niya itong titigan. Pagkatapos pumunta silang lahat sa isang restaurant kung saan nakatingin pa rin si Xiaoto kay Jun ngunit patuloy siyang ginagambala ni Chow. Tinanong ni Jun si Xiaoto kung bakit siya namumula at sinabi niyang medyo gwapo ito at naging ideal niya mula pagkabata. Bago niya may pagtapat ang kanyang pag-ibig kinuha siya ni Chow at dinala. Sa pagsakay sa bus pabalik nakatulog siya sa balikat ni Chow na may ngiti sa mukha nito at nagsimulang maakit si Chow sa kanya. Sa susunod na eksena nakita namin si Han sa isang banyo at kumakanta ng isang kanta nang mapansin siya ng isang lalaki at nagsimulang sumunod sa kanya. Sinabi niya kay Han na isa siyang general manager sa entertainment industry at talagang nagustuhan niya ang pagkanta ni Han kaya binigay niya ang kanyang business card. Sinabi ni Han sa lahat ng kanyang mga kaibigan ang tungkol dito at sinabing hindi niya alam kung magkakaroon siya ng pagkakataong maging trainee doon dahil maaaring hindi madaling pumayag ang kanyang mga magulang.
Sinabi sa kanya ni Xiaoto na ang pagkanta at pagsasayaw ay kanyang mga pangarap at dapat niyang kausapin ang kanyang mga magulang. Pagkalipas ng ilang araw sinabi ni Han kay Xiaoto na nakapasa siya sa audition at pumayag ang kanyang mga magulang ngunit hindi siya natuwa dahil pakiramdam niya ay mas magaling si Chao kaysa sa kanya sa lahat ng bagay. Pagkatapos ay sinabi ni Xiaoto kay Han na hindi marunong kumanta si Chao na nagpapasaya kay Han na mas magaling siya kaysa kay Chao sa isang bagay. Ngayon ay nakita natin na malapit na ang mga pagsusulit sa pasukan ni Chao sa kolehiyo. Si Xiaoto ay tinutulungan siyang maghanda ng marami. Sa wakas dumating ang petsa ng pagsusulit at isang araw bago siya ay patuloy na bumabati sa kanya ng swerte at nagtatanong kung mayroon siya ng kanyang admit card, kanyang mga supply at kung anong oras siya gustong gumising. Inis sa lahat ng mga tanong na ito sinabi sa kanya ni Chao na umalis mula roon. Pagkalipas ng ilang araw na clear ni Chao ang kanyang entrance exam at pumasok sa isang bagong unibersidad. Nang maglaon sinabi ni Han sa lahat na malapit na siyang mag-aral sa ibang bansa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Xiaoto na pagkatapos niyang umalis ay maaaring hindi na sila magkita muli ng ganito ngunit tiniyak siya ni Xiaoto na maaari pa rin silang mag-chat sa WeChat. Pagkatapos emosyonal na sinabi ni Han na gusto niyang palaging manatiling matalik niyang kaibigan. Yayakapin na sana siya nito para magpaalam ngunit sa sandaling iyon nakatanggap si Xiaoto ng tawag mula kay Chao kaya umalis siya na labis na ikinalungkot ni Han. Pagkalipas ng 2 buwan nakita naming nagsusumikap si Xiaoto para sa kanyang huling pagsusulit. Nag-message si Chao sa kanya nagtatanong kung kumusta ang kanyang pag-aaral. Sagot niya happy birthday kasi birthday niya. Sa susunod na eksena umalis na ang lahat ng estudyante sa paaralan ngunit nanatili roon si Xiaoto para mag-aral ng mag-isa. Nang siya ay aalis nakita niya ang silid-aralan ni Chao at umupo sa kanyang mesa. Bigla siyang nagulat ni Chao. Sinabi niya sa kanya na sinabi niya na makakakuha din siya ng admission sa Yunhai University. Hinihikayat niya itong magtrabaho ng husto at hinihintay niya ito sa universidad. Pagkatapos ay sinimulan nilang ipagdiwang ang kaarawan. Dahil wala silang kandila binuksan niya ang sulo ng telepono at hiniling kay Chao na mag-wish. Biglang hindi sinasadyang nahulog si Chao sa kanya at ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Mamaya ako ang dorm na tinatawag siya ni Chao pero malapit na daw ang entrance exam niya kaya hindi siya dapat istorbohin. Sinabihan siya ni Chao na magpahinga. Pagkatapos ng pagsusulit may gusto siyang sabihin sa kanya. Nang marinig ito tinutokso siya ng kanyang mga kasama sa silid na nagsasabi na ang kanilang malamig na kaibigan ay natatakot na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay dumating ang petsa ng pagsusulit at dumating si Chao upang samahan siya. Pagkatapos nito pupunta siya para kumuha ng pagsusulit kasama si Chao ngunit hindi sinasadyang nakapasok sa tae ng aso. Upang linisin ang kanyang sapatos, pinaupo siya ni Chao sa kanyang mga binti at sinabing marumi ang kanyang sapatos kaya binigay niya sa kanya ang kanyang sapatos na isusuot. Pagkatapos noon nagpatuloy ang pagsusulit ng ilang araw. Sa huling araw naging napaka-emosyonal niya sa pag-alala sa mga araw ng kanyang pag-aaral at naisip na pagkatapos ng araw na ito dumating na ang wakas para sa paaralang ito mga kaibigan, guro at lahat ng kasiyahan. Pagkalipas ng ilang araw lumabas ang mga resulta ng Xiaotools kung saan mas mataas ang kanyang mga marka kaysa sa inaasahan ngunit hindi sapat para makapasok sa kanyang pinapangarap na universidad. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Chao at ipinaalam na sa pagkakataong ito ang universidad ay nagdagdag din ng pamamahayag bilang isang paksa. Kung pipiliin niya ang journalism para sa paksa maaari rin siyang makapasok sa universidad na ito. Pagkatapos ng kanyang mga pagsusulit sa semestre ay umuwi na rin si Chao. Ngayon ang eksena ay dumating sa kasalukuyan kung saan nagsimula ang dramang ito. Tinatanong niya kung nag-apply siya sa universidad. Sinabi sa kanya ni Xiaoto na hindi sumasang-ayon ang kanyang ama. Iminumungkahi ni Chao na kung ganoon ang kaso dapat siyang pumasok sa ibang universidad sa parehong lungsod dahil gusto niya itong makita araw-araw. Pagkasabi nito lumapit siya sa kanya at hahalikan na sana siya ngunit ang lahat ng ito ay imahinasyon niya lamang. Ngayon talagang pinupuntahan niya ito ng malapit at sinasabi sa kanya na gusto niya itong makita araw-araw. Lumapit ito sa kanya kaya kinakabahan siyang itinulak nito sa tubig at tumakbo palayo doon.
Sa susunod na eksena pumunta siya sa kanyang silid upang salubungin si Chow dahil nilalamig ito dahil sa pagkahulog sa tubig ngunit nakita niyang wala ito sa kanyang silid. Maya-maya pa narinig niya ang boses ni Chow na paparating kaya nagtago siya sa ilalim ng kanyang kama. Pagkatapos ay isa-isa niyang hinubad ang kanyang mga damit. Nang makita kung alin galit na galit si Xiaoto. Xiao na hanggang kailan siya mananatili dito. Bago muling magtago dapat din niyang itago ang kanyang mga natutulog. Tapos sabi ni Xiaoto bakit niya hinuhubad ang damit niya kaya sinabi niya sa kanya na hinuhubad niya ang damit niya para labahan. Ngayon muli siyang lumapit sa kanya. Siya ay nagagalit at tumakbo palayo. Makalipas ang ilang araw dumating siya sa unibersidad. Doon nakapasok din si Zhang sa parehong unibersidad. Masaya silang dalawa nang makitang pareho sila ng dorm. Maya-maya ay dumating na rin si Linglong sa kanilang dorm dahil nakuha rin niya ang parehong silid. Pagkatapos isang bagong kasama sa silid na nagngangalang Mo ang dumating sa kanilang silid at lahat sila ay nagpakilala sa isa't isa. Sa susunod na eksena tinawagan ni Chow si Xiaoto at tinawag siya at tinanong siya kung galit pa rin siya sa kanya. Sa tingin niya ay hindi masama na tanggalin ang kanyang damit sa sarili niyang silid ngunit galit pa rin si Xiaoto kaya humingi siya ng tawad. Bigla silang nakatanggap ng tawag mula sa kanilang mga kasama sa silid na nag-imbita sa kanila para sa hapunan. Sa susunod na eksena ang lahat ng kanilang mga kaibigan ay pumunta para sa hapunan kung saan si Kiao ay sadyang umupo sa harap ni Xiaoto. Sinabi ng kaibigan ni Kiao sa lahat na noong nakaraang taon ang pinakamaraming babae sa kolehiyo ay nag-propose kay Kiao ngunit direkta niyang tinanggihan silang lahat. Tinanong ni Linglong si Kiao kung mayroon siyang kasintahan kaya sinabi ng kaibigan ni Kiao na mayroon siyang childhood sweetheart. Kinakausap niya siya on call ngunit siya ay isang napakabastos at iritableng tipo ng babae. Pagkatapos nito ang lahat ng mga tao ay naglalaro ng Truth and Dare game kung saan si Jiang ay nagbigay ng dare kay Xiaoto na pumunta sa sinumang gwapong lalaki maliban sa mesa at hingin ang kanyang numero. Habang pinapanood siyang umalis nagseselos si Kiao. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang batang lalaki at hiningi ang kanyang numero at ibinigay ito sa kanya ng batang lalaki. Nang makita ito labis na nalasing si Kiao at nawalan ng malay. Sa susunod na eksena sasamahan siya ni Xiaoto para ihulog siya sa dorm kung saan sa kanyang kalasinggan sinabi niya sa kanya na huwag siyang pabayaan ngunit si Xiaoto na naiintindihan ang kanyang mga salita bilang walang kaparerekan iniwan siya sa labas ng kanyang dorm. Pagkatapos noon nalaman namin na nagkukunwaring umiinom si Kiao para mapalapit kay Xiaoto. Sa susunod na eksena nasa klase si Xiaoto nang dumating ang isang batang lalaki na nagngangalang Chen na nagbigay ng kanyang contact number kay Xiaoto. Ipinakilala siya ng mga guro bilang student union head na magsasagawa ng seminar at nangangailangan ng mga voluntaryo. Nakatuon si Xiaoto sa pagkain ng mga momo at mukhang nagboluntaryo kaya hinirang siya ng guro. Sa website ng kolehiyo kumalat ang tsismis na si Kiao ang Prince Charming ng unibersidad ay isang playboy at nanliligaw ng pribado sa mga babae. Nang marinig ito nagalit si Xiaoto at umalis. Sa susunod na eksena pinuntahan niya si Kiao ngunit hindi niya hinayaang tingnan ang kanyang telepono upang maiwasang makakita ng mga negatibong komento. Sinabi sa kanya ni Kiao na hinaranggan niya ang mga komento at tinanong kung nagmamalasakit siya sa kanya. Sinabi ni Xiaoto na nag-aaral siya buong araw at walang oras para sa mga babae. Sumagot si Kiao nagtatanong kung magagalit siya kung may kasintahan siya at hindi makasama si Xiaoto. Matanda na daw siya at pwede nang magka-girlfriend. Hindi niya siya titigilan. Kinabukasan inimbitahan ni Kiao si Xiaoto sa isang opsyonal na klase at sabay silang naglalakad. Inilahad ni Xiaoto ang kanyang kamay. Iniisip ni Kiao na gusto niyang hawakan ang kamay niya. Hahawakan na sana niya ang kamay niya pero gusto daw niya ng almusal. Tapos tinanong ni Chen kung kilala nila ang isa't isa. Sinabi ni Xiaoto na kapatid niya si Kiao ngunit nilinaw ni Kiao na hindi sila magkadugo at inalis si Xiaoto. Pagkatapos sinabi ni Chen kay Xiaoto ang tungkol sa isang pulong na may kaugnayan sa seminar at tinanong kung mayroon siyang kamera para sa mga larawan. Sinabi ni Xiaoto na hindi. Kaya nag-aalok si Chen na bumili ng isa at isama siya. Tinutokso siya ng mga kasama sa kwarto ni Kiao na sinasabing kung si Xiaoto ang kanyang kababata dapat niyang bigyang pansin ito o baka kunin siya ng iba.
Sa dorm ang mga kasama sa kwarto ni Kiao ay nagsimulang magbigay sa kanya ng mga ideya para mapabilib si Xiaoto. Ayon sa una nilang ideya, kumuha si Kiao ng isang bouquet ng tsokolate at tinawag si Xiaoto sa ibaba, ngunit ibinaba niya ang isang basket na may lubid mula sa itaas at sinabihan siyang ilagay ang bouquet dito. Kinabukasan nagbibigay sila ng isa pang ideya. Naglalagay si Kiao ng ilang card sa harap ni Xiaoto gamit ang codeng para sabihing I love you, pero hindi niya naiintindihan ang codeng. Frustrated, pinagalitan ni Kiao ang kanyang mga kasama sa silid, sinabing ang kanilang mga ideya ay walang silbi. Pagkatapos ang isa pang kaibigan ay nagmumungkahi ng pangatlong ideya. Dinala ni Jiang si Xiaoto sa labas at biglang namatay ang mga ilaw. Lumilitaw ang maligayang kaarawan sa gusali at pumasok si Kiao, binabati siya ng maligayang kaarawan at niregaluhan siya ng kamera. Nang maglaon, isinulat niya sa kanyang online na nobela na kung paano nagbago ang pag-uugali ni Kiao mula nang matapos ang paaralan. Palagi itong sinusubukan na mapalapit sa kanya na hindi niya alintana. Kinabukasan nang makilala ni Xiaoto si Kiao, sinimulan niya itong iwasan. Pagkatapos pumunta si Chen doon at sinabi sa kanya na mayroon siyang kamera kaya dapat siyang magsanay ngayon. Pagkatapos iniklik niya ang mga larawan nilang dalawa na magkasama. Nang makita si Kiao kasama si Chen, sinabi ng ilang estudyante na napakawalan niya ni Kiao. Ngayon siya ay hindi matitira bilang kahit na ang bata. Kinabukasan nasa library siya nang pumunta si Kiao doon at tinanong siya kung bakit niya ito iniiwasan. Ang sabi niya, dumating ba siya para humingi ng regalo sa kanyang kaarawan. Wala siyang gaanong pera ngayong buwan kaya hindi niya ito mabibigyan ng regalo. Pagkatapos nakita nilang nakikipagtalo si Chen sa isang babae. Lumapit silang dalawa para makita siya dahil sa sobrang kaba niya. Pagkatapos nito pareho silang nagsimulang mag-aral doon at si Kiao ay nakatulog habang nag-aaral. Sinimulan siyang titigan ni Xiaoto at hinawakan ang kanyang mukha. Pagkatapos may kumukuha ng larawan nila. Nakita niyang muli na may nag-post ng larawan ni Kiao, ngunit ang LS na larawan ni Xiaoto ay na-crop mula rito. Sa susunod na eksena, dumalo sila sa birthday party ni Kiao kung saan nagulat ang lahat nang makitang hindi nagdala ng regalo si Xiaoto para sa kanya. Pagkatapos hinihiling ng lahat na magdala siya ng regalo sa kaarawan at ipadala sila para sa pamimili. Sa mall nabigla siya sa presyo ng isang damit, sinabing hindi niya ito kayang bilhin. Kaya sinabi sa kanya ni Kiao na subukan ito minsan. Pagkatapos subukan ang isang shirt na mukhang maganda sa kanya, nagustuhan din ito ni Xiaoto kaya nagpa siya si Kiao na bilhin ito. Binanggit ng staff na ito ay inaalok sa halagang 178 lamang. Nang makita ito, naging masaya si Xiaoto. Paglabas nila ng tindahan, isang babae ang nagsimulang nanligaw kay Kiao. Nang makita ito, nagseselos si Xiaoto at nagalit siya kay Kiao. Pagkatapos kahit papaano ay nakumbinsi siya ni Kiao at pagkatapos nito sabay silang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa susunod na eksena, umuwi sila at nagsimulang magluto ng magkasama. Pagkatapos sinabi ni Xiaoto kay Kiao na hindi niya naisuot ang shirt na regalo niya sa kanya kahit isang araw. Hindi niya alam kung paano pahalagahan ang mga bagay na nakukuha niya. Sinabi ni Kiao na gagawin muna niya ito sa kanya. Nang marinig ito, nahihiya si Xiaoto. Sa susunod na eksena, si Xiaoto ay gumagawa ng isang seminar project kasama si Chen. Tumawag si Kiao at inaya siyang magtanghalian, ngunit tumanggi siya kaya medyo naiinggit si Kiao. Nahack niya ang computer ni Xiaoto at pinalitan ang wallpaper nito ng isang live na kuneho. Alam ni Xiaoto na dapat ginawa ito ni Kiao. Sinubukan ni Chen na lumapit sa kanya, nagkunwaring tinutulungan siya, ngunit hindi pinansin ni Xiaoto. Sa susunod na eksena, tapos na ang rehearsal ng kanilang proyekto at umalis ang buong team, ngunit nanatili roon si Chen at hiniling siyang mag-ensayo muli at hiniling sa kanyang kaibigan na i-lock ang pinto mula sa labas. Sinabi niya kay Xiaoto na alam niyang gusto siya nito. Kung hindi niya ito gusto, bakit siya nahihiya na makita siya? Sinabi ni Xiaoto na hindi siya nahihiya, ngunit ang kanyang mukha ay ganoon. Pagkatapos sinabi ni Xiaoto na naiintindihan niya na siya ang nag-post ng chismis tungkol kay Kiao. Sinabi ni Chen na oo at pagkatapos ay nagsimula siyang magalit sa kanya. Pagkatapos pumunta doon si Kiao at ang kanyang mga kaibigan. Napakahusay na pinalo ni Kiao si Chen at inalis si Xiaoto.
Sa dorm sinabi ng kaibigan ni Kiao kay Kiao na dumating na ang bagong update sa post ni Xiao2L at dito namin nalaman na isa sa mga online viewers ng kwento ni Xiao2L ay si Kiao. Sa susunod na eksena sinabi ni Kiao kay Xiao2 kung malaya siya sasama ba siya sa Lin City. May kompetisyon siya doon. 2 araw at 1 gabi. Nang marinig ito medyo kinakabahan si Xiao2. Kinabukasan tinutokso siya ng mga kasama sa kwarto ni Xiao2L. 2 araw at 1 gabi kasama ang magiging boyfriend. Dito binigay sa kanya ni Jiang ang lahat ng kanyang mga cosmetics at pati na rin ang isang damit para mapabilib si Kiao. Ngayon nakarating na sila sa kanilang destinasyon kung saan medyo kinakabahan ang dalawa. Pagdating sa kwarto ay naghanda na silang dalawa para sa hapunan. Nang makita si Xiao2 na nakaskirt sa unang pagkakataon patuloy na nakatingin sa kanya si Kiao. Pagkatapos nito nag-enjoy sila sa street food kung saan pinapakain ni Xiao2 si Kiao gamit ang kanyang mga kamay. Dahil sa masikip na palengke medyo napalapit si Xiao2 kay Kiao sa pagpupumilit at pareho silang nagsimulang magkarera. Sa susunod na eksena pagkatapos mag-freshening tiningnan ni Xiao2 ang damit na ibinigay sa kanya ni Jiang. Pagkakita ng isang sexy na damit sa tingin niya Jiang hindi kita pababayaan para dito. Sa sandaling iyon pumasok si Kiao sa kanyang silid at sinabing nasira ang kanyang electric kettle at kailangan niyang magpainit ng tubig. Mabilis na itinago ni Xiao2 ang damit. Pagkatapos ay lumapit si Kiao at nagtanong bakit basa ang kanyang buhok. Sinimulan niyang patuyuan ang kanyang buhok gamit ang isang tuwalya ngunit sa proseso nahulog siya sa kanya. Tapos sabi niya alam ba niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Sabi ni Xiao2 sabihin mo sa akin. Sabi ni Kiao magkakilala na kami mula pagkabata. Kung kailangan kong makasama ang isang tao sa buhay na ito gusto ko ito ay ikaw. Gusto kita. Gusto mo bang makipagrelasyon sa akin? Si Xiao2 na nakakaramdam ng kasiyahan sa loob ay nagsabi pag-uusapan natin ito pagkatapos mong manalo sa iyong kompetisyon. Pumayag naman si Kiao at saka siya hinalikan. Pagkatapos nito nanalo siya sa kompetisyon. Pagbalik ni Xiao2 sinabi niya sa lahat na sila ni Kiao ay nagde-date. Nang marinig ito tuwang-tuwa si Jiang ngunit nabalisa si Linglong. Sa susunod na eksena ginagawa ni Xiao2 ang kanyang takdang aralin sa photography. Dumating si Kiao para samahan siya at nakita siya sa kanyang damit sabi niya parang bagong uso. Si Xiao2 ay kumukuha ng ilang mga larawan ngunit medyo hindi komportable sa kanyang palda. Tinanong niya si Kiao hindi ba tayo mukhang mag-asawa? Hindi kami mukhang mag-asawa sa mga drama. Bilang tugon si Kiao na kumikilos ng may pagmamahal at nagsabi dapat ba tayong kumilos ng ganito? Habang nagsisimulang bumuo ang isang kissing scene vibe si Xiao2 ay gumawa ng isang nakakatawang mukha. Nang makita ito nagsimulang tumawa si Kiao. Pero nang seryoso na silang maghalikan may dumating na lalaki at ginulo sila. Sa sumunod na eksena inakay ni Kiao si Xiao2 pabalik sa kanyang dormitoryo. Umaasa siya ng magandang yakap sa gabi ngunit kinuha lang ng inosenteng si Xiao2 ang kanyang bag at kamera at umalis. Kinabukasan magkasama sina Xiao2 at Jiang nang tawagan ng matandang kaklase nilang si Wen si Xiao2 para pag-usapan ang ilang plano ngunit hindi niya ipinaalam kay Jiang. Nang maglaon nakilala ni Xiao2 si Kiao na nag-imbita sa kanya na sumama sa kanya sa Forest Park sa panahon ng bakasyon. Tumanggi si Xiao2 sinabing may appointment siya sa isang tao ngunit hindi niya inihayag kung sino ito. Tanong ni Kiao babae ba o lalaki? Tumugon si Xiao2 marahil isang lalaki at umalis na nagsasabing may klase siya. Si Kiao ay naiwang nagtataka ano kaya ang ibig sabihin ng isang batang lalaki. Sino kaya ito? Kinabukasan nagplano si Jiang na dumalo sa fan meetup ng kanyang idolo sa holiday. Gayunpaman sa kabila ng pagsisikap ni Xiao2LS hindi nagbago ang kanyang plano. Kaya sinabi ni Xiao2 kay Jiang na actually gusto niyang manatili siya sa kanya dahil break na sila ni Kiao. Hindi na raw siya interesado sa kanya. Nang marinig ito kinansela ni Jiang ang kanyang plano na magbigay ng kumpanya kay Xiao2. Sa sandaling iyon dumating si Kiao at tinanong si Xiao2 nasaan ka? Sabay sana tayong pumunta sa library nakalimutan mo ba? Tapos sabi ni Xiao2 sa kanya ayaw niyang sumama sa kahit saan ngayon. Hindi maintindihan ng kawawang Kiao ang nangyayari.
Pumunta siya sa kwarto niya at naglabas ng galit sa mga kasama niya. Pagkatapos ay nag-message sa kanya si Xiaotu na magkita sa gabi na nagsasabing may sasabihin siya sa kanya. Nagsimulang isipin ni Kiao na baka tinatawagan siya nito para makipaghiwalay. Sa susunod na eksena pumunta si Xiaotu kay Jiang at sinabing si Kiao ay nakitang nakikipag-usap sa isang babae. Nang marinig ito pumunta si Jiang para turuan siya ng leksyon. Kasama ni Kiao si Wen ngunit napagkamalan ni Jiang na babae si Wen. Nagulat siya nang makitang si Wen ang kasama ni Kiao. Ibinahagi ni Wen ang kanyang nararamdaman kay Jiang at bago niya masabi ang I love you sinabi ni Jiang oo mahal din kita. Sa kabilang banda tinanong ni Kiao si Xiaotu kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ng mas maaga. Ipinaliwanag ni Xiaotu na pinagbawalan siya ni Wen. Pagkatapos ay nagkunwaring galit si Kiao kay Xiaotu at sinimulan niyang patahimikin siya. Noon lang tinawagan siya ng nanay ni Xiaotu na nag-video at pagkakita kay Kiao kasama niya nagtanong kung nagde-date sila. Sagot ni Xiaotu hindi na mamasyal lang sila ni Kiao. Pagkatapos ay tinanong ni Kiao kung bakit hindi niya isinapubliko ang kanilang relasyon. Paliwanag ni Xiaotu kapag nalaman ito ngayon ng kanyang mommy hihingiin niya sila na magpakasal o magpakasal kaya sasabihin niya sa kanya kapag nasa tamang panahon. Pagkatapos ay bago pumunta sa kanyang dormitoryo hinalikan ni Xiaotu si Kiao at hinalikan siya ni Kiao pabalik. Nababago ang eksena sa pag-uwi nila para sa bakasyon. Maagang umaga pumunta si Xiaotu sa bahay ni Kiao at ginaisang siya ngunit nagpapanggap siyang natutulog. Sinabihan siya ni Xiaotu na huwag magpanggap kaya inipit siya ni Kiao sa kama at isang romantikong eksena ang magaganap nang pumasok ang tatay ni Kiao at nagtanong kung ano ang gusto nilang almusal. Sinubukan ni Xiaotu na gawing away ang romantikong senaryo ngunit naiintindihan ng kanyang ama kung ano ang nangyayari. Pagkatapos lumabas sila at niyakap siya ni Kiao mula sa likod. Sabi ni Xiaotu LS paano kung makita tayo ng ating mga magulang? Tanong ni Kiao paano kung isa-publiko natin ang ating relasyon? Hinalikan ni Xiaotu LS si Kiao at sinabing hindi. Hinalikan siya ni Kiao pabalik. Pagkatapos ay tinanong ni Kiao si Xiaotu na kasama niya si nanay sa pamimili ngayon. Bakit hindi niya sinuot ang damit na iyon? Kinakabahan si Xiaotu dahil marami lang siyang innerwear na binili. Pagkatapos ay binabalaan niya ito na huwag sabihin sa kanilang mga magulang ang tungkol sa kanilang relasyon. Pagkatapos nun magkahawak kamay sila at mamasyal. Habang papalapit siya sa kanya habang naglalakad sila sa gabi nakita nila ang mga kapitbahay na naroon din para maglakad. Tanong ni Kiao kailangan na ba nilang itago ang kanilang relasyon sa mga kapitbahay? Sabi ni Xiaotu syempre kailangan nating magtago sa mga kapitbahay kung hindi ay sasabihin nila sa ating mga magulang. Pagkatapos ay nakita nila ang kanilang mga magulang na naglalaro ng baraha at sumama sa kanila. Sa panahon ng laro nagsimula silang mag-away na naghinala sa ama ni Kiao kung sila ba ay talagang may relasyon o hindi. Sa susunod na eksena umalis ang kanilang mga magulang para sa 7 araw na paglalakbay. Ayaw silang iwan ng ama ni Xiaotu LS na mag-isa sa bahay ngunit napilitan silang umalis. Masayang nagpaplano si Kiao para sa lahat ng 7 araw. Ngunit sa unang araw sinabi ni Xiaotu na bumibisita ang kanyang pinsan. Sa ikalawang araw binabawi niya ang kanyang pinsan. Sa ikatlong araw kinukumpleto niya ang isang gawain sa photoshoot kasama ang ilang mga kaibigan sa kolehiyo. Sa ika-4 na araw sinabi niya na mayroon siyang regla. Iniisip ni Kiao na hindi sila magkakasama. Kinabukasan si Xiaotu ay nagdadala ng almusal sa bahay ni Kiao. Tanong ni Kiao 3 araw na lang ang natitira may plano ka ba ngayon? Sabi ni Xiaotu oo inimbitahan ako ni Jiang sa isang pelikula. Hinahalikan niya ito na nagpapula sa pisngi nito. Sa susunod na eksena nakilala ni Xiaotu si Jiang kung saan naruroon din si Wen. Tanong ni Jiang nasaan si Kiao? Humingi ako ng date ng mag-asawa. Sabi ni Xiaotu akala ko tayo lang dalawa ang nandito pero walang problema. Ipapaliwanag ko sa kanya mamaya. Sa sumunod na eksena bago makapagpaliwanag si Xiaotu ipinakita sa kanya ni Kiao ang larawan nilang tatlo at sinabing ipinadala ito sa kanya ng isang kaibigan mula sa paaralan. Sabi ni Xiaotu hindi niya talaga alam kung kailan darating. Kung hindi hiniling niya sa kanya na sumama.
Ngunit sinabi ni Kiao na hindi niya ito pinahahalagahan. Ayaw niyang may makaalam na may relasyon sila at hindi na lang niya ito papansinin. Matapos marinig ang lecture na ito, umalis si Xiaotu nang hindi nagpapaliwanag ng anuman. Sa susunod na eksena, napagtanto ni Xiaotu na hindi niya dapat binaliwala si Kiao ng ganoon. Kaya sasalubungin niya sana siya, ngunit dumating si Kiao at sinabi sa kanya na nawala ang susi ng kanyang bahay. Pagkatapos binigyan niya si Xiaotu ng cake at humingi ng paumanhin sa kanya. Humingi ng paumanhin si Xiaotu bilang kapalit, sinabi na minsan ay nakakalimutan niyang may relasyon sila. Tumugon si Kiao sa pagsasabing gumawa siya ng app na magpapaalala sa kanya na sila ay nasa isang relasyon. Samantala iniuwi sila ng ama ni Xiaotu isang araw ng mas maaga. Tinukso ni Xiaotu si Kiao at sinabing paano kung hindi niya ito papansinin ng ilang araw pa. Maya-maya lang ay dumating na ang kanilang mga magulang sa labas ng bahay. Ngunit sa loob abala sina Xiaotu at Kiao sa pagiging romantiko na tinulak siya ni Kiao sa sofa. Biglang narinig ni Xiaotu ang tunog ng mga susi mula sa bulsa ni Kiao at napagtanto niyang nagsinungaling siya tungkol sa pagkawala ng susi. Habang hahalikan na siya ni Kiao, pumasok ang kanilang mga magulang. Ang ama ni Xiaotu ay tila medyo nagalit nang makita silang magkasama, ngunit ang tatlo pa ay mukhang masaya. Sa susunod na eksena, bumalik si Kiao sa kanyang dorm. Sa kabilang banda, dinala ni Jiang si Xiaotu sa isang seminar, ngunit hindi siya nasasabik tungkol dito. Naroon din si Kiao, ngunit hindi pa rin nasasabik si Xiaotu. Gayunpaman, nang makita niya si Jun sa entablado, nasasabik siya at sinabi kay Jiang na si Jun ang crush niya noong bata pa siya. Sa sumunod na eksena, sinabi ni Jun kay Kiao na gusto niyang sumali siya sa kanyang kumpanya pagkatapos ng graduation. Sinabi niya na pagkatapos sumali sa kanyang kumpanya, magagawa ni Kiao ang anumang gusto niya. Sumang-ayon si Kiao, ngunit nagtakda ng dalawang kondisyon. Una, dapat nasa team niya ang mga kasama niya sa kwarto, at pangalawa, dapat lumayo si Jun kay Xiaotu. Nang marinig ito, sinabi ni Jun na nangangahulugang seryoso siya sa kanyang relasyon. Tinatanggap niya ang dalawang kondisyon. Sa susunod na eksena, sina Xiaotu at Jiang ay naatasan ng isang takdang aralin na gawain upang i-cover ang balita. Nagsisimula silang mag-shoot ng video para sa coverage ng balita. Pagkatapos ay ipinadala ni Xiaotu si Jiang para makasama si Wen. Bigla silang nakakita ng isang batang lalaki na papalapit at isang babae ang sadyang nahulog sa harap ng kanyang bisikleta. Sinimulan ng lahat na sisihin ang bata. Dumating sina Xiaotu at Jiang para tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Jiang kay Xiaotu na mukhang inosente ang bata sa kanya. Sa tingin ko, dapat nating ilantad ang kasong ito. Kinabukasan, mukhang labis na nag-aalala sina Xiaotu at Jiang dahil wala silang mahanap na balita para tapusin ang kanilang takdang aralin. Then Jiang, looking at her phone, said to Xiaotu, trending ang video ng batang iyon na may bike kahapon at sinisisi siya ng lahat. Sa tingin ko, dapat nating gamitin ang pagkakataong ito para makuha niya ang hustisya na makakatulong din sa atin na tapusin ang ating takdang aralin. Pagkatapos ay pinanood nila ang video na kanilang kinunan kahapon at napagtanto na ang batang lalaki na may bisikleta ay walang kasalanan. Pagkatapos nito, magdamag silang nag-e-edit ng video. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang mag-trending ang kanilang balita at ang batang lalaki na may bisikleta ay dumating upang pasalamatan sila. Pagkatapos ay nakita namin ang isang flashback na eksena kung saan ang bata ay pupunta sa isang cafe at nakita si Xiaotu na pinapakalma ang isang umiiyak na bata. Kaya napahanga siya kay Xiaotu. Sian ang pangalan ng batang iyon. Pumunta siya kay Xiaotu at nagpasalamat sa kanya, humihingi ng video ng insidente ng bike bilang dahilan para makuha ang kanyang numero. Sa sandaling iyon, dumating si Chao doon at dinala si Xiaotu. Kinaumagahan, nagdala si Zinlan ng maraming inumin para kay Xiaotu at sinabing ito ay isang pasasalamat mula sa kanya. Habang papaalis si Sian sa kanyang dorm, nakita siya ni Chao. Nang maglaon sa gabi, tinawagan ni Sian si Xiaotu sa labas ng kanyang dorm at nag-set up pa siya ng mga dekorasyon. Bumaba si Xiaotu at nagtanong ano ang lahat ng ito. Baka hindi tayo maintindihan ng mga tao. Sagot ni Sian, magsisimula na siyang lumapit sa kanya. Sinabi ni Xiaotu na mayroon na siyang kasintahan kaya't mangyaring huwag mag-aksaya ng iyong oras.
Sagot ni Sian, oo, alam na niya iyon pero susubukan pa rin niya. Baka manalo siya sa love war na ito. Nasaksihan ng mga kaklase ni Chow ang lahat ng ito at ipinakita ang video kay Chow sa dorm na sinasabi sa kanya ang lahat. Suhestyon ng kaibigan ni Chow, dapat niyang isa-publiko ang kanyang relasyon para walang magpo-propose kay Xiaotu muli. Kinabukasan hinihintay ni Sian si Xiaotu sa labas ng kanyang dorm na may kasamang almusal. Pero sabi ni Xiaotu, nagda-diet ako ngayon. At siya nga pala, senior mo ako kaya tawagin mo akong ate. Maya-maya lang dumating si Chow. Ipinakilala siya ni Xiaotu kay Sian na nagsasabi siya ang aking kasintahan at kami ay nasa isang napakagandang relasyon. Sagot ni Sian, I don't think that your relationship is that healthy. Kung ito nga, bakit hindi mo pa ito isinasa publiko? Si Chow ay hindi rin marunong maging romantiko. Ni hindi mo alam ang basic rules ng isang relasyon. Sagot ni Xiaotu, hindi rin ako romantic kaya perfect match kami. Saka siya naglakad palayo kasama si Chow. Sa susunod na eksena nang pumunta si Xiaotu sa kanyang silid, sinabi sa kanya ni Jiang na may naipost si Chow tungkol sa kanya sa kanyang account. Pumunta si Xiaotu upang tingnan ang post at nakitang hinarangan siya ni Chow. Ipinaliwanag ni Jiang na malamang na naisip ni Chow na ang post ay maaaring magalit sa kanya kaya hinarangan niya siya. Baka ipinost niya ito para ilayo si Sian sa kanya. Sa kabila ng pag-unawa nito, galit na galit si Xiaotu kay Chow dahil sa pagharang sa kanya. Kinabukasan nasa labas ulit ng dorm ni Xiaotu si Sian. Sabi ni Chow, o kaya hindi ka pa sumusuko. Sagot ni Sian, hanggang sa ikasal kayong dalawa may pagkakataon pa ako. Sa sandaling iyon lumabas si Xiaotu sa dorm at muling ipinagtapat ni Sian ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nang makita ito si Chow ay nagsimulang maging mapagmahal kay Xiaotu. Kahit nagalit si Xiaotu kay Chow, hindi niya pinapansin si Sian at umalis kasama si Chow. Sa susunod na eksena, dinala ni Chow si Xiaotu sa isang apartment at sinabi sa kanya na binili niya ang apartment na ito para sa kanila. After this semester mag-training siya sa company ni Jun. After graduation pareho silang titira dito. Ibinigay niya sa kanya ang susi sa isang hiwalay na silid na nagpa-blush kay Xiaotu. Sa sumunod na eksena, magdamag silang magkasama sa apartment na iyon, nag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama. Si Xiaotu ay kumukuha ng larawan at ipinost ito sa kanyang social media. Nang makita ang post na ito, sa wakas ay sumuko na si Sian. Kinabukasan nag-shopping si Jiang kasama si Xiaotu dahil may interview siya sa isang kumpanya. Sinubukan ni Jiang ang maraming damit at nagpadala ng mga larawan sa kanyang kasintahan si Wen na nasa isang paglalakbay sa isang lugar ng bundok na walang network. Sinubukan ni Wen na mag-message sa kanya, sinasabi sa kanya na nagtatanong siya sa biyahe ngunit hindi natuloy ang mensahe. Kinabukasan tinanong siya ng mga kasama ni Chow sa dorm, lilipat si Xiaotu sa iyong apartment mamaya. Maaari ba kaming manatili sa iyo hanggang doon? Pero tumanggi si Chow. Sa susunod na eksena, kaarawan ni Jiang Ellis. Binati siya ni Xiaotu ng maligayang kaarawan at dinala siya sa apartment ni Chow para magdiwang. Lahat ng kanilang mga kaibigan ay sumali sa pagdiriwang ng kaarawan ni Jiang. Gayunpaman si Jiang ay hindi nakatanggap ng anumang mga tawag o mensahe mula kay Wen. Kaya sinabi niya sa kanyang mga kaibigan, huwag kumanta ng isang kaarawan, kumanta ng isang breakup song sa halip. Tapos umiiyak na siya. Ngayon nakita namin na si Jiang ay nakipaghiwalay kay Wen at nahulog sa isang malalim na depresyon. Si Xiaotu ay labis na nagsisikap na aliwin siya at kahit ang kanyang mga kasama sa kwarto ay lubos na sumusuporta sa kanya, ngunit hindi pa rin maalis ni Jiang ang pagkabigla. Lumipat ang eksena sa 20 buwan mamaya kung saan pupunta si Jiang para sa isang internship sa isang kumpanya. Sa kabilang banda, nagsimula na ring mag-intern ng si Xiaotu sa isang kumpanya kung saan hiniling sa kanya ng isang kasamahan na nagngangalang Weiwei na magdala ng kape sa meeting room. Nang makita ito, sabi ng ilang mga batang babae, alam ng lahat na si Weiwei ay isang intern na tulad namin, ngunit patuloy pa rin niyang inutusan si Xiaotu. Sa susunod na eksena, nasa kumpanya niya si Xiaotu nang makatanggap siya ng video call mula kay Han na nagsabi sa kanya na humiling siya na bumalik sa China. Tuwang-tuwa si Xiaotu na marinig ito. Pagkatapos ay nag-message siya kay Chow, sinasabing nakalib siya.
Tinawag siya ni Chow at sinabi pagkatapos ay bumalik sa silid ng ligtas. Tanong ni Xiaotu hindi ba sila sabay na naghahaponan ngayong gabi. Sagot ni Chow hindi dahil may appointment siya ngayong gabi. Nang marinig ito iniisip ni Xiaotu kung ang appointment niya ay sa ibang babae. Pagkatapos mag-isip tungkol dito pumunta siya sa apartment ni Chow at tinanong ang kaibigan niya tungkol sa appointment ni Chow ngunit hindi rin alam ng kaibigan niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang lokasyon at nakitang babalik na si Chow. Sa palagay niya ay isinama niya ang babae ngunit pagkatapos ay nakita niya si Chow na dumating kasama si Wen. Nang makita si Wen sinabi ni Xiaotu mukhang maganda ang buhay mo nang wala si Chen ngunit ang kawawang Jiang ay nahulog sa depresyon dahil sa iyo. Lahat ng lalaki ay pare-pareho. Sumagot si Wen na hindi niya sinasadya. Ilang beses siyang nagpunta sa kanyang universidad upang makipagkita sa kanya ngunit tumanggi siyang makita siya sa bawat pagkakataon. At sa wakas sumuko na siya. Sinabi sa kanya ni Xiaotu na mahal pa rin nila ang isa't isa at ang kanilang breakup ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Lalapitan niya ulit si Jiang. Nang marinig ito na motivate si Wen at umalis. Pagkaalis ni Wen nilapitan ni Chow si Xiaotu at nagtanong ano ang ibig niyang sabihin na pare-pareho ang lahat ng lalaki. Sabi ni Xiaotu sinabi ba niya iyon? Well totoo naman ang sinabi niya. Pagkatapos ay sinimulan siyang halikan ni Chow ngunit lumabas ang kanyang kaibigan sa kanyang silid. Dinala ni Chow si Xiaotu sa kanyang silid at sinabing sa ngayon dapat sarado na ang kanyang dorm. Kaya bakit hindi siya manatili dito ngayong gabi? Sumagot si Xiaotu ngunit medyo maliit ang kanyang kama at hindi niya ito matutulugan sa sofa. Sabi ni Chow bakit sa sofa siya matutulog? Sabay tayong matutulog sa kama. Sa susunod na pagpunta niya rito bumili na siya ng mas malaking kama. Pagkatapos nito matutulog na si Xiaotu. Pagkatapos ay humiga si Chow sa tabi niya na nagpakaba kay Xiaotu. Gustong makita ni Chow ang reaksyon niya kaya sinadya niya itong kinukulit. Pagkatapos ay itinaas ni Xiaotu ang kanyang kumot at sinabing mabuti gawin mo ang anumang gusto mong gawin. Tumugon si Chow na ang gusto niyang gawin ay mangyayari sa hinaharap. Sa ngayon matulog ka na lang. Nang marinig ito naging napakasaya ni Xiaotu. Pagkatapos ay sinimulan niyang akitin siya ng sinasadya upang subukan ang kanyang pagpipigil sa sarili. Ang paglapit ni Chow sa kanya ay nagsasabing kung patuloy niya itong inaakit ng ganito hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili na gawin ang lahat. Tinatanong ni Xiaotu kung ano ang gagawin niya. Hinalikan siya ni Chow sa noo at sinabing matulog ka na lang. Niyakap siya ni Xiaotu at nagsimulang matulog. Sabi ni Chow wag mo akong yakapin ng mahigpit. Hindi ibig sabihin na wala akong ginagawa ay ayaw ko na. Sa susunod na eksena dinala siya ni Chow sa isang restaurant at naisip ni Xiaotu na mukhang magpo-propose si Chow sa kanya. Pagkatapos ay dinala ng waiter ang kanilang pagkain. Nagsimulang maghanap si Xiaotu ng singsing sa pagkain ngunit kapag wala siyang makita naisip niyang nasa alak ang singsing. Kaya iniinom din niya ang lahat ng alak ngunit wala ring singsing sa alak. Nang makita ang lahat ng ito tinanong siya ni Chow kung bakit siya umiinom ng marami. Pagkatapos ay bumangon siya pumunta sa waiter at tahimik na nagsalita. Iniisip ni Xiaotu na hinihingi niya ang singsing ngunit ilang sandali pa bumalik ang waiter na may dalang kumot. Humingi si Chow ng kumot para kay Xiaotu para hindi siya malamigan. Pagkalabas ng restaurant nagtanong si Chow bakit kakaiba ang kanyang kinikilos ngayon. Hindi ba niya nagustuhan ang restaurant? Sagot ni Xiaotu akala niya ay magpo-propose ito sa kanya. Nang marinig ito sinabi ni Chow na hindi niya alam na excited na siya sa pagpapakasal. Then he pulls her close and say her dorm must be closed by now so come to his apartment. Sa susunod na eksena matutulog na si Xiaotu nang pumunta si Chow sa kanyang silid at sinabing napakalamig sa kanyang silid. Gusto niyang anyayahan siya ni Xiaotu na matulog sa kanyang silid ngunit binigyan siya ni Xiaotu ng dagdag na kumot at sinabihan siyang pumunta. Ibinalik ni Chow ang kumot walang pakundangan na nag-goodnight at umalis. Sa susunod na eksena natutulog si Chow sa sofa at lumapit si Xiaotu at tinakpan siya ng kumot. Habang nagsisimulang umalis si Xiaotu hinayla siya ni Chow palapit at itinulak sa sofa at sinimulan siyang halikan. Nakakagulat na sabi ni Xiaotu kaya nagkunwari kang natutulog.
Patuloy silang naghahalikan ngunit lumabas ang kaibigan ni Chow sa kanyang silid upang pumunta sa banyo na nagpahiya kay Xiaoto. Mabilis siyang tumakbo palayo. Sa susunod na eksena nakita namin na bumalik si Jiang pagkatapos makumplito ang kanyang internship at tinanong si Xiaoto kung kumusta ang kanyang relasyon. Sagot ni Xiaoto magkatabi sila sa kama ngunit wala pa ring nangyari sa pagitan nila. Tinutokso siya ni Jiang na nagsasabing imposibleng walang nangyari kung magkatabi kayo sa kama. Sa susunod na eksena dinala ni Xiaoto si Jiang sa labas alam niyang magpo-propose na si Wen kay Jiang. Nang makita ang mga dekorasyon sinabi ni Jiang na ang ganitong paraan ng pagmumungkahi ay napakaluma. Pinuntahan niya kung sino ang nagpo-propose kung kanino at laking gulat niya nang makita si Wen sa harapan niya. Sabi ni Wen 632 days na ang nakalipas mula noong breakup nila pero walang araw na hindi siya na-miss. Nang marinig ito nagsimulang umiyak si Jiang at sinubukang umalis ngunit pinigilan siya ni Wen. Pagkatapos ay pinatugtog ni Wen ang isang kanta ng kanyang idolo at nagsimulang sumayaw tulad ng ginagawa ni Jiang sa harap ni Wen sa paaralan. Nang makita ito lalo pang umiyak si Jiang. Nilapitan at niyakap siya ni Wen at sinabi na dapat nilang simulan muli ang kanilang relasyon. Si Jiang ay nagsimulang umalis muli nang hindi sumasagot ngunit sinubukan siya ni Wen na pigilan. Sinabi sa kanya ni Jiang na hindi niya ito mapapatawad ng ganoon kadali kailangan niya ng ilang oras. Pumayag naman si Wen dito. Sa susunod na eksena inatasan siya ng boss ni Xiaoto at si Weiwei ng isang gawain upang makita kung sino ang makakakuha ng mas maraming audience sa pamamagitan ng kanilang mga panayam. Gayunpaman napakabastos ng amo kay Xiaoto. Sa isa pang eksena nasa washroom ang kasamahan ni Xiaoto sa LS nakikipag-usap sa telepono at sinabing hindi na makakakuha ng mas maraming audience si Xiaoto kaysa sa kanya sa maikling panahon. Pero kung mag-interview siya ng isang celebrity baka pwede. Nang marinig ito pinasalamatan siya ni Xiaoto para sa ideya. Sa sumunod na eksena nakita natin na inimbitahan ni Xiaoto si Han para sa isang panayam sa kanyang kumpanya. Sinabi ni Han kay Xiaoto umupo sa tabi niya at makipag-usap. Sumagot si Xiaoto na sobrang abala siya ngayon. Tapos sabi ni Han so hindi mo kayang gawin ito para sa bisita mo. May iniwan akong napakahalagang bagay para pumunta dito sa kahilingan mo pero hindi mo man lang ako pinapahalagahan. Sa sandaling iyon dumating ang direktor ng kumpanya at ipinahayag ang kanyang hindi paniniwala na ang isang malaking celebrity ay kalahok sa kanilang palabas. Sagot ni Han dapat mong pasalamatan si Xiaoto para doon dahil siya ang nag-imbita sa akin dito. Nang marinig ito pinuri ng direktor si Xiaoto at humanga rin ang kanyang amo at patuloy siyang pinupuri. Sa susunod na eksena nakita namin si Chow na nagtuturo kay Xiaoto kung paano magluto ngunit pagkatapos ay huminto siya at sinimulan siyang halikan. Habang naghahalikan ay nakahanda na ang kanilang pagkain kaya napagdesisyonan nilang maghapunan muna. Kinaumagahan ginaising ni Chow si Xiaoto sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng honey. Namumula si Xiaoto at sinabing hindi pa sila kasal bakit honey ang tawag niya rito. Sagot ni Chow 3 taon na kaming kasal. Tumugon si Xiaoto na nangangahulugan bang nawalan na siya ng memorya. Kung 3 taon na silang kasal wala pa ba silang anak? Sabi ni Chow kung gusto niya ng mga bata sa lalong madaling panahon maaari silang magkaroon ng mga ito. Sabi ni Xiaoto banibiro mo naman ako diba? Sagot ni Chow oo hindi pa kami kasal pero engaged na kami at tanggap na ng papa mo ang relasyon namin. Makukuha natin ang ating marriage certificate balang araw. Pagkatapos ay sinabi ni Xiaoto kay Chow na inimbitahan niya si Han para sa almusal ngayon. Sabi ni Chow magpalit ka ng damit bago siya dumating. Sa susunod na eksena nakita namin si Han na naghahanda ng almusal para sa kanila. Pinagalitan ni Xiaoto si Chow na nagsasabing paano niya ipagluluto ang kanyang bisita. Sinubukan niyang sipain si Chow ngunit hindi sinasadyang natamon si Han. Sabi ni Han mukhang nakakalimutan mo na ito ang binti ng isang singer at dancer. Pagkatapos ay sinabi ni Xiaoto na hindi niya akalain na maaari siyang maging isang malaking bituin balang araw. Sagot ni Han na siya ang sumuporta sa kanya. Nagbabalik ito ng flashback para kay Xiaoto kung saan tinanong ng isang reporter si Han kung may crush siya.
Kaya sabi ni Han, oo, siya ay isang ordinaryong babae at ang unang babae sa aking buhay na sumuporta sa akin upang makarating dito. Ngayon sinabi ni Han sa kanya na sinabi ko ang lahat ng iyon para sa atensyon ng publiko. Anyway, idol ko at laging single ang mga idol. Pagkaalis ni Han, lumalabas si Chow sa shower sa gabi at sinimulang akitin si Xiaoto. Pumunta siya sa kanya at sinimulan siyang halikan. Pagkatapos ay nag-iibigan sila at nagpapalipas ng gabi na magkasama. Sa susunod na eksena makikita natin ang susunod na umaga nang magising si Xiaoto at naisip na dapat siyang magpanggap na natutulog o mabilis na bumangon at magsuot ng kanyang damit. Tahimik siyang bumangon para isuot ang kanyang damit, ngunit hinawakan siya ni Chow at itinulak siya pabalik sa kama. Ngunit ang lahat ng ito ay imahinasyon lamang ni Xiaoto LS. Kaya lang lumapit si Chow at sinabing, ano ang iniisip mo? Sagot ni Xiaoto, iniisip lang niya kung anong damit ang isusuot. Sabi ni Chow, ano ang dapat isipin? Marumi ang mga damit kahapon kaya isuot mo ang iba. Nang marinig ito, labis na kinabahan si Xiaoto. Sa susunod na eksena nakita namin sina Chow at Xiaoto na naglalakad sa gabi na inaalala ang mga sandali ng kanilang pagkabata. Pagkatapos ay naaalala nila ang kanilang mga alaala sa paaralan. Pagkatapos noon pumunta sila sa isang amusement park kung saan sabi ni Chow sa kanya bago i-announce ang resulta ng entrance exam mo, nag-alala siya na baka maghiwalay sila dahil ayaw niyang mawalay sa kanya. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang unang taon ng kolehiyo para sa kanya dahil hindi niya ito kasama. Papakasalan mo ako. Nang marinig ito, tinanggap ni Xiaoto ang kanyang panukala. Tapos sasabihin nilang dalawa I love you to each other. Sa sandaling iyon nagsisimula ang mga paputok. Sa susunod na eksena makikita natin na kasal na sila at pagkaraan ng ilang panahon may anak na sila. Madalas nilang iniiwan ang kanilang sanggol sa kanilang mga magulang upang maglakbay. Sa susunod na eksena pumunta sila sa lugar kung saan nagsimula ang drama. Sabi ni Chow sa kanya nang mag-propose siya sa kanya, may isang bagay siyang nakalimutan. Tanong ni Xiaoto, ano? At hinalikan siya ni Chow tanda ng pagtatapos ng drama.